Nagbabala ka ba maging isang call center agent, pero hindi ka sigurado kung ito yung gusto mong subukang career? Swerte at nahanap mo yung videong to. Dahil ituturo ko sa iyo yung positive at negative sides sa pagiging isang call center agent. Pero bago ang lahat, lilinawin ko lang. Dito pang mamaliit sa ibang trabaho. Pawang opinion ko lang kasi naranasan ko na rin magtrabaho ng iba bago maging isang call center agent. Mabuti lang na nalilinaw. So kung okay na lahat, magsimula tayo sa number 1. Most of the time, educational background does not matter. Ibig sabihin, kahit tapos ka lang ng high school or hindi ka man nakapag-college, walang issue yan dun sa call center. Ang mahalaga lang kasi na hinahanap talaga nila ay marunong ka magsalita at umintindi ng English. At kailangan din pala na confident ka. So as long as marunong ka mag-English, magsalita at umintindi at confident ka, malaki ang tsansa mo. Next, number 2. No age limit. Ang mahalaga, computer literate ka. So kahit fresh grad ka pa or medyo may edad ka na, as long as computer literate, pwede mong subukang mag-apply. Paano computer literate ba yung tinutukoy ko? As long as marunong kang gumamit ng mouse, mag-type sa keyboard, at siguro mga shortcut keys, palagay ko walang magiging problema. May training din naman na pagdadaanan, so kung hindi ka ganun kagamay, palagay mo parang kailangan mo ng assistance, at trainers ang bahala sa'yo. Next, number 3. At 3, tamang-tama to. Dahil ang call centers, merong better pay. Usually, ang mga call centers, minimum lang din siya magpasahod, pero merong mga ilang companies na above minimum. Isa sa mga pinakamalaking factor ng better pay na to ay yung bonuses. Maganda yung quality ng mga calls mo, walang errors, at as long as susundin mo yung policies at rules, dahil merong mga magche-check ng calls mo yung mga QA or yung mga quality assurance, pwedeng-pwede kang kumita ng malaki. Kasi talagang malaki. Pwede pang mangyari na yung bonus mo mas malaki pa dun sa mismong pay mo. So better pay talaga. Next, number 4, working environment. Lahat ng call centers, air condition. So kung pawisin ka, magandang trabaho to. Hindi ka pang papawisan dito. Nakaupo ka lang. So kung madali kang mangawit, itong trabaho to yung para sa'yo. Next to number 5, ang incentives. Merong mga health coverages. So halimbawa, ikaw magpapa-check up ka or maybe yung asawa mo or anak mo. Depende sa company, pero most of the time, as long as meron kang mapre-present na parang resibo, bibigay mo yun sa HR at i-reimburse nila sa sahod mo. Kung hindi man reimburse, talagang wala kang babayaran. As in, wala. Kasama na din dyan yung dental. So kung halimbawa kung may masakit ng ngipin ka, as long as kasama ng company nyo or company dentist nyo yun, wala ka ring babayaran. Meron pang ibang company na merong mga paraffol. Di lang tuwing Christmas party. Depende sa company, pero merong mga paraffol na namimigay ng TV, ref, or appliances. Minsan bagong phones pa. Depende rin sa company, pero yung ibang company may libreng pagkain. Next, number 6. Hindi ko man mag-guarantee, pero most of the time, lahat ng call centers, 5 workdays lang. 2 days yung off mo. Pero ulitin ko, hindi ko siya mag-guarantee. Meron kasing certain clients na halimbawa kung mapunta ka sa ibang account at meron silang clients kahit mga weekends. So automatic ang magiging pasok nun is Monday to Saturday or depende pa yun sa client. Ngayon, kung merong positive sides ang pagiging isang call center agent, meron ding negative. Number 1 dito, ang pagiging stressful ng trabaho. Sa call center kasi, hindi may iwasan na meron kang irate customers. Irate, ibig sabihin irritable or mga galit. Hindi may iwasan na maranasan mo na mumurahin ka nila, pagsasabihin ka nila ng mga salitang hindi maganda, isisihin ka nila kahit hindi mo naman talaga kasalanan. Pero dahil nagtatrabaho ka para sa kliyente yun, kasalanan mo yun. Meaning, you need to take ownership. Aminado ako, nung unang beses na maranasan ko na masabihan ng hindi maganda ng customer, dinamdam ko yun, na-stress talaga ako. Pero once na masanay ka naman na, I guarantee you, mamamanhid ka na lang. As in, hahayaan mo na lang, tatanggapin mo na lang yung sinabi niya. Pwede rin pagmulan ng stress yung halimbawa kapag hindi mo na-meet yung target, goal, or quota ng client. Pero as long as na-manage mo naman yung stress mo, walang magiging problema. Huwag mo lang talagang kakalimutang tumawa. Best advice na magbibigay ko. Number 2, health risk. So automatic, hindi naman sana pero most of the time, ang call centers, gabi ang schedule. Yung tinatawag nila na graveyard shift. Meron kasing mga tao na hindi kaya yung puyatan. Kaya may tendency yung iba,
na magkaroon ng high blood pressure or iba-ibang klaseng sakit. Alam naman natin, iba talaga yung tulog ng gabi sa umaga. At pag nagtrabaho ka sa call centers, automatic, matutulog ka ng umaga. Isa sa mga magiging problema mo kapag natutulog ka ng maaga, yung lahat ng tao gising, ikaw tulog. So, may ingay ang mga sasakyan sa labas, mainit ang panahon dahil tirik ang araw. Kagaya nga ng sinabi ko, lahat ng tao sa paligid mo gising. So, may tendency na hindi mo mabubuo yung 8 hours. Pero, as long as na-manage mo pa rin naman yung health mo, magtitake ka lang ng vitamins, mag-exercise ka pa rin, at higit nga sa lahat, na kagaya ng binanggit ko kanina, huwag mong kakalimutang tumawa. Pwede kang manood ng mga nakakatawang video, pumunta ka sa mga kaibigan mo, makipagtawanan ka, makipag-bonding ka sa pamilya mo, gumawa ka ng bagay na alam mong magpapasaya sa'yo. Kasi, totoo lang, noong una, hindi ako naniniwala, pero yung kasabihan na laughter is the best medicine, totoo yun. At lastly, number 3, workload. Workload. Depende pa rin to sa magiging client. Meron kasing dalawang klase ng calls, inbound at outbound. Inbound is ang customers ang tatawag sa'yo. Outbound is ikaw yung tatawag sa kanila. Sa call centers kasi merong terminology na ginagamit. Mumog. Oo, mumog. Ang ibig sabihin nun, ang calls tuloy-tuloy, walang hinto. So, kung halimbawa kakatapos mo lang mag-introduction dun sa customer mo, nagawa mo yung pinapagawa niya at na-end mo yung call. Meron ka lang ilang parang segundo or mga 1 minute or maybe 30 seconds. After nun, automatic, may bagong call ka ulit. So, imaginein mo, 8 hours, ganun ang gagawin mo. Oo, alam ko, mahirap siyang pakinggan. Pero once na makasanayan mo siya, magugulat ka na lang, lilipad na lang yung oras. Ang technique dyan isipin mo na lang, matatapos din naman yung araw. Maya-maya uuwi ka na rin So, mag-focus ka na lang dun sa ginagawa mo para malaki yung aasahan mong sweldo. At so far, yan lang masasabi ko sa pagiging isang call center agent. So, kung meron kang tanong, meron kang comment, or meron kang suggestion, please feel free to comment at titignan ko yung magagawa ko. So, salamat sa panonood at sana nakatulong to sa'yo. Walang masama kung gusto mo subukan maging call center agent. Welcome ang lahat sumubok. Sana lang yung opinion na binigay ko sa video to nakatulong sa'yo. Sa pagdidesisyon kung ito ba talaga yung career na gusto mo. Try ko pa gumawa ng iba pang call center related na content. So, salamat sa panonood. See you next video. Peace out. Bye.